Kaya sa ating mga magulang, yung iba nating mga patiran, hindi ko na nakita yung iba. Ibig sabihin, pinagpahinga na sila ng mahal na Panginoon. Pero ganun pa man, tingnan nyo, ang pumalit, yung kanilang mga anak. Ngayon, nandiyan na yung mga apo. Kaya habang naglilingkod ka sa Diyos, maisasaysay mong mabuti ang salita ng Diyos. Katulad sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, ating beloved Mama Dear Stand Pastor Lina Comon Almeda, na kung saan ang mga turo at aral nila hindi natin kakalimutan. Hindi naman ako nagsasabi sa inyo na gayahin niyo ako. Bakit ko binubuo yung Comon? 5 letra lang yan. C-O-M-O-N. Yan ang family name ng ating mahal na pastor, Mama Dear. Ating mahal na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Kinukumpleto ko. Bakit? Ang pinagsama ng Diyos di pwedeng papaghiwalay ng tao. Sa inyo na mga may pamilya na, bago kayo magpakasal, di ba pinakuha kayo ng birth certificate nyo sa NSA? Tinanong, ano to middle initial mo? G. Ano ibig sabihin ng G? Garcia. Ang napangasawa mo ngayon, Go. Pangalan mo, Maria. Maria Garcia Go. Nakumpleto. Pero yung iba, anong pangalan mo? Brother Lee. Apelyido. Lee. Ano pa? Lee. 3 lang Lee. Madali sanang maalaala kung gano'n ang ating apelyido. Isang hilera lang. Lee. Bakit sa Biblia? Tingnan nyo. Walang apelyido. Moses. Hindi natin makalimutan. Siyang ginamit ng mahal na Panginoon para mahati ang mapulang dagat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tuturo nyo sa mga anak nyo, sino si Moses? Siyang ginamit ng mahal na Panginoon humati sa mapulang dagat. David. Sino si David? Mga bata. Si David, pinakabata na naging hari ng Israel. Sino tinalo? Si Goliath. Si Goliath para sa atin ay trials. Pero si David, maliit. Ang tingin niya, walang kwenta si David. Dahil malaki si Goliath. Yan ngayon ang ating naiisip. Pag nakita natin mga problema natin, mga pagsubok, ang laki. Tatamad-tamadin ka na dumalo. Lalo na pag wala ng tiyan, walang laman ng tiyan. Buti lang ang tataba na ng ating mga beloved preacher dito. Everybody say, praise the Lord! Ako gusto ko rin tumaba eh. Pero hindi pa siguro time. Kaya sabi ko, grabe, pinagpala ka ng physical katawan. Lahat naman kami pinagpapala ng Diyos. Amen! Kaso, sabi ko nga sa inyo, small, medium, large ang ating size. Pag nag-double large na, triple large, mahirap maghanap ng pantalon. Mahirap. Totoo yan. Kaya ako, yung suot ko, barong, napapairam ko sa mga anak ko. Sila, hindi ko mahiraman ng damit kasi mailit. Pero ako yung damit ko, natutuwa ko pag ginagamit nila. Ay, may tagapagmana ng aking damit. Pati pantalon ko. Wala akong pantalon. Pairam muna. O pairam ko. Pero yung pantalon nila, hindi ko mairam para sa akin. Ituro nyo rin sa mga anak nyo yan. Mabuti na lang tayo mga magulang.
pwede tayo magparaya para sa ating mga anak. Everybody say, praise the Lord! Ay ang ating beloved mga pastor, Mama Dear, tinuro na lahat. Tingnan nyo, sa buong pamilya, ang kanilang ipinapangaral, yung totoong salita ng Diyos na ating napakinggan. Bakit? Dahil yun ang naging pagkain ng ating mga kaluluwa. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yun ang pagkain ng ating mga kaluluwa at yun ang naging tubig ng buhay para sa bawat isa sa atin. Next verse. Ang kabanatay 31 at ang talatay 24 hanggang 26. Ito po sinasabi. At nangyari, nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautusan ito sa isang aklat hanggang sa natapos. At nagutos si Moses sa mga Levita na may dalang ng kaban ng tipan ng Panginoon na sinabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang do'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Itong Word of God ngayon na ating pinag-aaralan, ito na ang pinakakayamanan ng mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dahil salita ng Diyos ang magdadala sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga sabi ng mga natitira pang talata, Lucas 24:27, Mateo 28:20, Galatia 6:9. Basa, mga beloved Bible reader. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, kabanatang 24, talatang 27. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord. Next. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Mateo. Ang kabanata ay 28 at ang talata ay 20. Ito po ang sinasabi. Amen. Praise the Lord. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo, yun ang pinakamana ng ating mga anak sa ating mga magulang. Tayo, na ituro natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, ang salita ng Diyos. Ano sabi diyan? Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Magugunaw man ang daigdig na ito na ating kinalalagyan. Tayo mga anak ng Diyos, kukunin ng Diyos, dadalhin sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya kung nagkakasunod-sunod ang lindol, praise the Lord lang. Pinahintulutan ng mahal na Panginoon yan. Para yung mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, mayanig na sila. Manginginig na sila na ang salita ng Diyos ay totoo. Na bago babalik ang mahal na Panginoon, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako na kung saan nagkakasunod-sunod. Baka isang araw magugulat na lang tayo, di na sisikat ang araw, magdidilim na. At sa ibang lugar, ano yung balita ngayon? Heat wave. Saan yung heat wave? Europe. Kayo mismo mag-isip na. Kahit wala tayo sa Europe, yung balita na yan, kakalat yan. Sa Venezuela, nagkaroon ng lindol. Hanggang ngayon, hinahanap pa yung mga namatay. Umabot na yata ng 1,000 plus. 5,000 plus ang namatay. Ngayon, Europe, heat wave. Heat wave. Yung matinding init
Imagine, gulong ng sasakyan, matutunaw sa kalsada. Terribling init yan, gulong ng sasakyan. Tumatakbo yung mga sasakyan. Sa tindi ng heat wave, yung mga gulong nila natutunaw sa kalsada. Yung ating mga sapatos, ating mga sandalyas, matutunaw. Magugulat na lang ang mga tao doon. Bakit? Yung dagat na kanilang kinalalagyan, mainit na rin yan. Baka isang araw, pati yung bubong nila, magiging ano na yan, grabe, sa init. Heat wave. Pero dito sa atin, salamat sa Diyos, protektado tayo ng ating mahal na Panginoon. Meron man lindol, nandiyan ang Diyos nag-iingat sa atin. Amen! Kung meron mang tag-init na dumating ang panahon, huwag tayo magreklamo. Bakit? Tingnan nyo, pag mainit, gusto mo nakatira ka sa air condition room. Oh? Gusto mo nasa loob ka ng air condition room, nasa kwarto ka na may aircon. Bakit? Paglabas mo, yung pa rin bang mararamdaman mo, iba na. Baka mamaya, maulanan ka. Dumating ang sakit. Trials. Kaya minsan sa atin, pag may mainit na panahon, pasalamatan natin ang Diyos. Pinapaintulutan ng malabang noon. Ngayon, tag-ulan. Oh. Yung iba, ay, ginagamit yung ulan para wag kang makadalo ng oras sa gawain ng Diyos. Tatama rin ka dumalo. Ngayon, kaya pa lang sa ating mga pastor, rain or shine, kailangan nasa gawain tayo ng Diyos. Amen! Mainit ang panahon, umuulan, nasa gawain tayo ng Diyos. May bagyo, may lindol, kailangan nasa gawain tayo ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya yan ang ating itinuturo sa ating mga anak. Pahalagahan natin ang paglilingkod sa Diyos. Ito ang perpektong oras, perpektong araw na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ang perpektong plano ng Diyos na tayo maglingkod sa Kanya. Tignan nyo, naabot natin ang perpektong plano ng Diyos. Ngayon, nandito na tayo sa ating bahay-sambahan. Palakpakan natin ang Diyos. Dumaan man tayo na maraming pagsubok, COVID-19, physical trials, financial trials, kung ano-anong trials ang naranasan natin. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Pwede ba natin maitaas ang ating makamay? Magpasalamat tayo sa Diyos. Amen! Konti na lang. Siguro mga 10 milyon na lang. Bakit? Nagkaroon kami ng meeting dito nun eh. Sabi ko, bago ko uuwi ng Banggar, katapos ko mag-ayuno, nagkaroon kami ng meeting dito kasama mga worker, kasama yung mga elder yata yon. Nandyan, nag-meeting kami. Sa akin ang pananampalataya ko, sabi ko, hindi matatapos ang 2026. Yung chapel natin, magagamit natin. Para nagkatotoo. Del Mayo, ayun, 24, 2026 Sunday, nandito na kayo. Everybody say, praise the Lord! O, sinong gusto matapos yung ating chapel hanggang December? Taas ang kamay. Ang hindi nagtaas, ayaw sumang-ayon. Lahat na nagtaas. Ano ngayon? July? August, September, October, November, December. 5 more months. Pagbalik natin dito, ano to, may tiles na. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. The Lord will provide. Amen! Kaya lahat ng mga anak ng Diyos na nagtaas ng kamay, nakita tayo ng mahal na Panginoon. Abutin na lang natin ang blessing galing sa mahal na Panginoon.
Amen? Kaya sa lahat ng mga narito, last verse, Galatians 6:9. Pakinggan mabuti. Uling talata, Galatia Kapitulo 6, talatang 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagot. Alakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Eh, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipagani tayo kung hindi tayo manghihimagot. Eh, pagdalo mo, separate mo kagad. Mahal na Panginoon, para sa chapel ito. Amen? Mahal na Panginoon, pagpalain mo po ako. O-offering ako ng 1,000 pieces na tiles. Taas ang kamay na gusto mag-offering ng 1,000 pieces. O bawasan ko na lang, 500 na lang muna. 500 pieces na tiles! Wala pa rin nagtaas. Meron! Ilang semento magagamit doon? Bahala na kayo. Huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil dating isang araw, lahat ng binigay mo, tatanggapin mo rin yan. Siksik, liglig, siksik, liglig. Umaapaw pa. Amen? Everybody say praise the Lord.